Yes, hallelujah. Praise. Bago ko tawagin Sister Yuna sa opening prayer, umawit po tayo to purify, refine your past. Panginoon, yes, hallelujah, patuloy ka namin, Panginoon. Gusto namin magpasiyasat hapon na ito, Panginoon, upang wala pong hadlang sa aming pagpupuri sa hapong ito, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang mga alalahanin ng bawat isa, Panginoon, bago ko sa iyong harapan, Panginoon. Yes, hallelujah, Panginoon. Yes. Yes, Panginoon. Purify my heart. Let me as gold and precious silver. Purify my heart. Let me as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, Lord. Purify my heart. Let me are breathing and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I used to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your way. Ready, Lord, ready to do your ways. Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, minsan pa Panginoong Diyos, kami po o Lord ay nasa harapan mo sa araw na ito, Panginoon. Sama-sama nagtipon-tipon, Panginoong Diyos, upang Ikaw, Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, nais po namin, Lord God, na Ikaw po ay aming pasalamatan sa iyong kabutihan. Purihin ka namin, Panginoong Diyos, sa iyong kadakilaan. Sambahin ka namin, O Lord, sa iyong kabanalan sa hapong ito, Panginoon. Lord God, we lift your name on high sa oras na ito. You are worthy, O Lord. Wala pong ibang rason, Panginoong Diyos, kung bakit po kami narito, kundi ang
purihin ka namin, pasalamatan, sambahin dahil ikaw ay karapat-dapat na Diyos. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, at ginawa ang lahat para sa amin upang kami, Panginoong Diyos, ay nasa harapan mo ngayon, Lord God. At nagpapasalamat, Panginoong Diyos. Lord, patuloy ka namin, Lord God, na pinasasalamatan, Panginoong Diyos, ng bawat isa sa amin na patuloy mong binibigyan, O God, ng pagkakataon sa araw na ito na magpakumbaba sa inyong harapan. Linisin mo, O Lord, ang aming mga puso, O God, sa hapong ito. Nakikita mo po, O God, ang bawat isa, ang bawat isipan, ang bawat puso, Panginoong Diyos. Lord, once again, purify our hearts, O God. Cleanse our unrighteousness, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Alam mo po ang bawat kasalanan na amin pong nagawa. At kami po, Panginoong Diyos, sa oras na ito'y nagpapakumbaba, nagpapalinis, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Nais po namin, Lord, na sumamba sa oras na ito na malaya at malinis ang aming mga budhi. Dalisayin mo ang aming mga puso, O God, sa oras na ito. Ikaw ay tapat, Panginoong Diyos. Yan po ang pangako mo, O Lord, na ikaw ay tapat upang kami ay patawarin, linisin. Salamat, O God, sa kapatawaran. Malaya na po kami, O Lord, nasasamba sa oras na ito. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Dakila ka, Panginoong Diyos. Wala kang katulad. Karapat-dapat ka, Panginoon. At patuloy namin, Lord, na itinataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Tinataas po namin, Lord, ang lahat po ng aming gagawin, O Lord. Ang pag-aawitan, Panginoong Diyos. Lord, ikaw lamang ang maitaas sa aming pag-aawitan. Ikaw lang ang magningning, O Lord, sa buong lugar na ito, Panginoon, sa bawat buhay, sa aming mga isipan. Ikaw lamang aming maiisip na pasalamatan at wala na pong iba. Tinataas po namin ang mga lahat ng magpapaawit, lahat ng tutugtog, Panginoon. Use them mightily. At hindi po yung kahinaan nila, Panginoon, ang makita namin, bagkos yung kalakihan mo sa kanilang mga buhay. Lord, use them. Use them, Lord God, effectively sa aming pag-aawitan, O God. Ganon din, Lord, ang minsahera, O God, na yung gagamitin sa hapong ito. Let your word, O God, be proclaimed in our midst, na ang tanging salita mo lamang, O Lord, ang lalabas sa kanyang bibig, O God. Maging effective, Lord God, ang mga salitang ito dahil sa iyo lamang manggagaling. O God, gamitin mo siya, Panginoon, mightily, effectively, and powerfully, Lord God. Anoint him, anoint her, O God. Hallelujah. At yung buhay niya, Panginoong Diyos, makita, Panginoon, ang tunay na transformation ng yung mga salita sa buhay niya. At ganun din po, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin sa hapong ito, natatanggap ng yung mga salita na hindi po ito, Panginoong Diyos, maririnig lamang, kundi, Lord, magagamit po namin, O God, ang yung mga salita, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, Panginoong Diyos, saan man kami pumaroon, saan man mo kami dalhin, Panginoong Diyos. Lord, gagamitin po namin, Lord God, ang iyong salita sa aming buhay, O God. Maging ehemplo, maging asin, maging ilaw kami, O Lord. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw na ibibigay mo sa amin. Patuloy namin, Lord God, na itinataas ang iyong pangalan sa lugar na ito, sa aming buhay, at tinitiklara na namin, Lord, ang katagumpayan ng serbisyong ito. Sa pangalan mo, Panginoong Isus. Amen and amen. Tinatawagan ko po yung mga kasamang music team. Ito po yung worship day. Ano ang sinabi ng Diyos, mga kapatid? Sinabi ng Diyos na aangat ating buhay kung tayo ay nanampalataya. Kaya umawit po tayo ng walang imposible. At sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ng rumaragas ang pagpapala ang ating matatanggap sa hapong ito kung tayo ay nagtitiwala at sumayaw tayo, mananaligsayo sa ating Panginoon. Yes, hallelujah.
sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragasa, pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't aking napupunta. Nagkakaturan, ibog silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Sinabi ng Diyos! Ang Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragasa, rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung saan sa atin napupunta. Nagkakaluran, timog sa langan, sa mang magpunta. Nagwarangwas ang pagpapala, di ka lang ganap na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap sa buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin niya, walang imposible. Ang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ikibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Kayang-kaya, tanggapin niya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ang Diyos. Mga
hapon niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin niya. Sobra-sobra, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin niya. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin niya. Yes, Lord. Thank you, Lord, for so pagpapalang ibinigay mo po sa amin. Yes. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Rumaragas ang pagpapala ang gagawin po ng Panginoon sa ating mga buhay. Naniniwala ho ba tayo, mga kapatid? Alam niyo yung word na rumaragasa? Malakas. Kumbaga sa kantidad, marami. So ngayong gabi po mga kapatid ay maghanda po tayo. Dahil mayroon pong gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Naniniwala ba kayo na may gagawin po ang Diyos? Amen. Tumayo na po tayong lahat at tayo po ay manalangin. At pagkatapos po ay basahin po natin ang salita ng Diyos. Dakilang Ama, sa oras na ito, narito muli ang inyong mga anak, nagkaisa sa isang hangarin na kayo ay aming paglingkuran at sambahin sa oras na ito. Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin ay para sa iyo. Nais po namin at aming hinihiling ang pangunguna ng iyong Banal Espiritu Santo, higit sa lahat, sa aming pag-aaral at pakikinig ng inyong mga dakilang salita. Sadya nga po, Panginoon, na kayo po ang may akda ng lahat at nakakaalam kung sino kami at ano po ang aming kalagayan sa oras na ito. Mga pangangailangan na alam po namin, sa iyo lamang po aming masusumpungan. Pagpalain mo ang iyong lingkod, ilingid mo ako sa iyong cross, Panginoon, para kayo po ang kanilang makita, hindi po ang aking kahinaan. At maging din po sa bawat kapatid na makikinig sa mensahe ng buhay. Hinihiling ko po, O Diyos, na hinda mo ang aming isipan, higit sa lahat ang aming puso, na kung saan ito po ay pangtamnan ng inyong mga salita. Salamat, O Diyos, amin pong itinataas ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. At sa tulong ng Banal Espiritu Santo, ay magiging maayos at matagumpay ang aming pag-aaral. At ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Maaari na po kayong umupo. Napakapalad po natin, mga kapatid, dahil inuna po natin ang Diyos ngayon. Supposed to be, sino po sa inyo ang may imbitasyon sa oras na ito? Yung birthday, wala? Mamaya pa, no? Kasi ang restaurant, 8:00 magbubukas. Ngayon pa man ay inuna po natin ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At dahil inuna natin ang Panginoon, naniniwala ba kayo na kayo'y pagpapalain ng Diyos? Amen. Sure po yun, mga kapatid. Pag inuna mo ang Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Wala hong duda, mga kapatid. Ang ating teksto ay makikita po sa Hagay sa wikang Ingles sa Kapitulo 1 hanggang 14.
Pero hindi na ho natin babasahin kasi masyado yating marami. Ano? Bibigyan po natin ng ganito pong pamagat. Bagamat napakarami pong pwedeng ipamagat, mga kapatid. Pero ito po yung aking napupusuhan at alam ko po na ang Diyos ay mangungusap po sa atin. How do you prioritize God? Pag itagalog po natin, paano po natin uunahin ang Diyos? Amen? Pwede ba nating i-prioritize ang Diyos, mga kapatid, sa ating buhay? O reserba lang? Huwag naman po sana. Yung pong word na prioritize, sabi po, treat one thing as more important or valuable than another. Kung itagalog po natin, kung mayroon pong isang dalawang bagay, yung tinatawag pong prioridad ay binibigyan mo ng importansya. Lahat yung dalawa ay importante. Kumbaga yung kaibigan mo, importante silang lahat. Pero mayroon pong number one. Amen? Mayroon pong prioridad. Mayroon kang inuuna. At ang sabi, or valuable than other. So nakakahigit dun sa isa. So mahirap palang dalawang nobya at dalawang asawa. Kinakailangan mayroong i-prioritize. So para walang gulo, isa lang. Para siya yung palaging prioridad natin. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Palagi po nating naririnig, mga kapatid, especially kung si Pastor Wilson ang tumatayo po dito, yung Matthew 6:36 at paborito po yun ni Sister Rosalie. Pag isik po natin ang Panginoon, mayroong maidadagdag sa atin. Ibig sabihin po, pag inuna na po natin ang Diyos, hindi po kabawasan, kundi karagdagan at maraming pagpapala ang ating tatamasahin. Amen. Ito pong aklat ng Hagyo, pahiram ngayong Bible mo, Sister Araceli, para maintindihan po natin, Hagyo. Yung aking Bible kasi, mga kapatid, ay diglot, medyo malalim. Bibilisan ko pong basahin, mga kapatid. Dito po sa mga Hagyo. 1 hanggang 14. Sumunod na lang po kayo, mga kapatid. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamagitan ni Hagay. Nung ikalawang taon na paghahari ni Haring Dario sa Persia, nung unang araw ng ika-6 na buwan, for example, Hunyo, sa unang araw, June 1, kung sa ngayon. Tandaan po natin, mga kapatid. Si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubabel na gobernador ng Huda, anak ni Shaltel, at ang pinakapunong pare na si Josue, anak ni Jesodak. Versikulo 2, ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ito yung pinapasabi ni Yahweh. Sinabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Versikulo 3, dahil dito sa pamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kakaunti lamang ang inyong inani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay ng kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya.
Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trusong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Versikulo 9. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo at ang kunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinumbalat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo ng pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasak. Versikulo 10. Yan ang dahilan. Tandaan po natin, yun po yung dahilan. Kahit hamog hindi kayo napatakan at inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinaranas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan sa inaning butil, sa mga bagong alak, lahat ng ani, lahat ng tao, hayop at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Versikulo 12, natakot ang sambahayan kay Yahweh, kaya't bilang tugon sa pinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod ni na Gobernador Zorobabel na anak ni Shealtiel at ang pinakapunong pari na si Josue anak ni Hesadak. Gayon din ang buong sambahayan nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ang ipinagawa sa kanila ni Yahweh ay kanilang Diyos. Versikulo 13, nalugod siya kaya't sa pamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan, nangangako akong kayo'y aking patnubayan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob ng lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang si Zorobabel na gobernador ng Huda at ni Josue na pinakapunong pari, kundi ang buong sambayanang lumaya ay nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Ang Panginoon po ang magpala sa kanyang mga salita na ating pong nabasa sa oras ito. Nasundan mo ba natin? Ang tanong mga kapatid, inuna ba nila ang Diyos? Hindi. Dito po mga kapatid, ang bayan ng Diyos, ang Israel, makikita po natin, noong 586 BC, sila po ay nabihag at dinala sa Babylonia. Pagkatapos po ng halos 70 taon, noong 538 BC, sila po ay bumalik at naibalik sa Jerusalem. At nung isinulat po ni Propeta Hagay o Agyo, ito pong binasa po natin ay 520 BC. Kailan niya isinulat? Pag-iano po natin, June 1. Sa pang-anim na buwan noon, so ngayon, June 1. Bale? At makikita po natin kung gaano po katagal muli na sila ay sumunod nung nakatanggap sila ng utos ng Diyos. Lahat po mga kapatid ng mga petsa, upang nangyayari po dito ay mayroon pong itinuturo ang Diyos, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Dito po sa versikulo 2, pansinin po nating mabuti. Nais ko pong basahin po natin. Yung mga tao na nandun, nakausap po ng propeta, ito ang kanilang sabi. Sinasabi ng mga tao na di umano. Bale, di umano. Pwedeng totoo,
pwedeng hindi. Pero kung titignan po natin yung susunod, totoo. Sabi nila, mga kapatid, hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Kung atin pong, tawag dito, mga kapatid, kung atin pong pag-aaralan ang banal na kasulatan, kung ang isang bansa at isang bansa, kung sino po yung manalo, siyempre, ang gagawin po niya sa isang lugar ay sisirain, maaring sunugin, maaring kamkamin ang lahat ng kanilang ari-arian, at pag hindi pa nakontento, papatayin yung mga tao, at kung mayroon silang gustong bubuhayin, yun po yung kukunin nila bilang maging bihag o maging katulong o maging alila. Pero makita po natin pagdating po ng panahon na sila po ay nakabalik. Ito po yung unang punto, mga kapatid, na nais ko pong pansinin po natin mabuti. Sila po ay nakabalik doon po sa kanilang bayan, ang Jerusalem. Bale? Kung bumalik sila ng 538 at nung kausap po ng propeta ay 520, ilang years po yon ang nakalipas? 18 anyos. Amen? Ibig sabihin, nakabalik na sila doon at nandun na sila ng 18 years. Nasusundan niyo, mga kapatid? Basahin po natin ang versikulo 4. Kasi binasa po natin versikulo 2. Hindi pa napapanahon. Versikulo 4. Sabi niya, tama ba na nanirirahan kayo sa mga ganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Sino hong nagsasabi po diyan? Ang Diyos. Doon po sa 18 years, mga kapatid, mayroon bang nangyari? Siyempre, pag nasurog, nasira, ibig sabihin, mayroon po yung tinatawag pong reconstruction. Aayusin lahat yung mga nasira. Pero dito po, nabasa po natin, ang kanilang inayos ay ang kanilang bahay. Di ba, mga kapatid, ayusin lahat? Pero yung templo, yung bahay ng Panginoon, hindi po inayos. So, ibig sabihin, yung templo, hindi po naging prioridad at hindi po kasali sa kanilang listahan. Tama ako, mga kapatid? Tama po ba yung ating nabasa? Ngayon, mga kapatid, kung bibigyan kayo ng limpak-limpak na salapi ngayon, anong uunahin nyo? Bahay o magpagawa kayo ng simbahan? Mahirap pong desisyon yun, mga kapatid. Siguro marami hong nanonood sa inyo kay Pugong Biyahero. Sino ho? Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Gusto ko pong ihemplo. Nanonood ba kayo ng Pugong Biyahero? Meron. Si Sister Ano, kung hindi nyo kilala, magtanong kayo kay Sister Mary Ann. Si Peking Bombay, si Edito, napapanood ninyo, kilala ninyo? Hindi rin. Kung gusto nyo malaman, ikwento ko sa inyo mamaya. Alam niyo, mga kapatid, si Edito na tinulungan ni Pugong Biyahero, si Sir Paul, mga kapatid, magandang ehemplo po yun. Sa halip na unahin yung bahay, nagpagawa siya ng simbahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At dahil po sa kanyang ginawa, marami hong mga tao ang humanga.
Dahil hindi po niya inuna yung kanyang sarili at makita po natin ngayon, may motorsiklo na siya, may elf, marami na hong sakahan at siya'y pinagpala ng Diyos. Amen? Pero dito po mga kapatid, kabaliktaran. Marahil po iisipin po natin, kasi yung simbahan, isang beses lang naman po magamit eh. Pero yung bahay, araw-araw nandun tayo. Pero dito po mga kapatid, paano po natin i-prioritize ang Panginoon sa ating mga buhay? Mahirap pong gawin. Pero mga kapatid, kung mayroon tayong pag-ibig sa Diyos ay pwede po nating gawin. Parang alakanin pa yung amen nung isa. Alam nyo dito, sabi nila, hindi pa napapanahon. 18 taon na mga kapatid. Tayo kasi kung minsan, mayroon tayo yung natawid sa Ilocano, yung namana, na manyana habit. Alam niyo, manyana habit. Yung ating abito na maano ho tayong magpaliban ng isang bagay, sinasabi po natin, bukas na lang. Hindi pa napapanahon. Pero alam niyo, tayo pong mga anak po ng Diyos, dapat iwasan na ho natin at tanggalin yung ganun. Yung sinasabi din sa isang salin, procrastination. Na ibig sabihin dito po yung abito, mga kapatid, ng pagpapaliban ng isang bagay. For example, mayroon tayong trabaho, mayroon tayong desisyon. Sa halip na gagawin natin ngayon, sasabihin po natin, hindi pa napapanahon. So pagdating ng panahon, tulad po ng sinabi ng proverbio, kung sa panahon ng tag-araw, kinakailangan ayusin ang bubungan. Pero kung minsan, sasabihin po natin, matagal pa. Pagdating ng tag-ulan, didikitan mo ng epoxy, hindi na didikit kasi panay ang ulan. Hello, mga Kristiyano, na magaling pong magpaliban, mga kapatid. Marahil po dito, iniisip ko, bakit kaya ganun po ang sinabi ng mga tao? O sabihin po natin, tayo yon. Bakit kaya nating sinabi, ay unahin ko muna yung aking bahay, saka na lang yung tahanan ng Diyos? Marahil po iniisip nila, o iisipin po natin, kung sasalakayin kami, at sisirain, sayang din. Parang magandang rason, ano mga kapatid? Kung ayusin namin yung simbahan, parang ito, aayusin natin paaalisin lang naman tayo. Yun po kasi yung punto po natin, mga kapatid, negatibo ka agad. Ganon din sa kanila. Pero ang tanong mga kapatid, kung yung kanilang kaisipan ay sisirain din pag kami salakayin, yung bahay mo ang ganda, di sisirain din. Mali po mga kapatid na kaisipan. So dito po, marahil iisipin po nila ay yung pangit ang ekonomiya. Bakit kung sinabi pong pangit ang kanilang ekonomiya? Walang budget. Kasi sabi niya sa ating binasa, natungro, dagiti, mulada. Tagtuyot, walang maani, mga kapatid. Walang income. Parang maganda ding rason, mga kapatid. Pero kung titignan mo yung bahay, maganda naman. Parang hindi naghihirap. Pero dito po, mga kapatid, dito po ang question po dito ay yung maling prioridad. Mahirap po ito mga kapatid. Pero hinahamon ko po ang bawat isa sa atin. Kung mahal po natin ang Panginoon, kinakailangan una ang Panginoon. Amen?
Kasi may maidadag. And all these things, sabi niya, lahat ng mga bagay na mabasa mo doon na binanggit, maidadagdag sa'yo pag inuna mo at una ang Diyos. Amen. Baka sabihin niyo, Pastor, parang may mali. Kinakailangan kong magtrabaho. Wala naman po akong sinasabi, wag na kayong magtrabaho, mga kapatid. Ano? Pero dito po, bilang mga anak po ng Diyos, bigyan po natin ang halaga ang Panginoon. Ang pagsamba. Ilang beses pong binanggit po sa Exodus. For example, sa chapter 20, sa chapter 34, binigyan tayo ng 6 na araw na magtrabaho. Ilan ang hinihiling ng Panginoon? Isang araw lang. Isang araw dapat, mga kapatid, kung tutusin, isang araw ang para sa Panginoon. Pero ngayon, 2 oras lang. Alam niyo, may nagsabi sa akin, parang naano sa isip ko. Sabi niya, Pastor, pwede ba nating bawasan yung oras natin kasi masyadong mahaba? Napaisip ako, mga kapatid. Bakit? Doon daw sa kabila, mga kapatid, maiksi lang. Oo nga naman, pwede nating iksihan. Pero ang tanong, mga kapatid, doon sa kabila, mayroon silang Lunes, mayroon silang Miyerkules, mayroon silang Biyernes. Pinagsama-sama mo yun, mga kapatid, at isang oras lang ang kanila ng linggo, mas marami yung kanilang ginamit na oras para sa Diyos. Nasusundan niyo ako, mga kapatid? Sa atin, linggo lang eh. O sabi niya, yung isa naman, baka ikaw yon. Pastor, mahaba yung preaching. O sinubukan ko naman, iniksihan ko. Tapos hinabaan ko yung prayer. Natatandaan niyo yan, mga kapatid, ang haba yung prayer ko. Nagreklamo din. Sabi niya, ang haba yung preaching, sabi niya. Tapos nung iniksihan ko, hindi niyo nahalata yun, mga kapatid? Na hinabaan ko yung prayer. Nagreklamo din. Saan tayo lulugar ngayon, mga kapatid? Isang araw lang. Pero alam nyo, sabi ni sister, 2 oras lang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mga gustong magbigay, unahin ang Diyos. Mga kapatid. Parang mahina yung ating palakpak. Alam nyo, kung talaga, mga kapatid, yung 18 anyos, kung gusto mo talagang unahin ang Diyos, nagkakaintindihan na tayo. Maraming tiyempo na yon. Napakarami, mga kapatid. Pero kung talaga, hindi ang Diyos ang prioridad, maski 30 anyos ka, wala kang magagawa. Hindi po question, mga kapatid, kung gaano ka karaming taon sa Diyos. Ang question dito, kung paano mo mahal ang Panginoon. Yun po yung tinitingnan ng Diyos, mga kapatid. Amen. So ngayon, dahil sa pagpapaliban, alam niyo kung minsan, for example, yung mga pumunta dito na may nobya sa Pilipinas, dahil sa pagpapaliban, hindi sila nagkatuluyan. Tama? Mayroon pong consequence. Nanonood kayo ng tulpo. Ang daming natulpo, mga kapatid. Dahil umaasa na sila yung magkatuluyan, dahil pinagpaliban, naghanap ng iba dahil hindi makahintay. Parang mas maraming nakangiti kung nag-aano tayo ng tulpo, ng pugong biyahero, no?
So, related mga kapatid sa ating pinag-aaralan naman, para at least hindi naman kayo maburing. Bale. So dito po mga kapatid, dahil po hindi nila inuna ang Diyos, anong nangyari? Ito din ang mangyari sa atin pag hindi natin unahin ang Diyos. Yung nangyari sa kanila mga kapatid, mangyayari din sa atin. Hindi ako nananakot mga kapatid na pwede at mangyayari po sa atin. Versikulo 5. Dahil inuna nila ang kanilang sarili, nagpatayo ng ang gagandang bahay, Pero yung templo, wasak. Ito po yung tanong. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Mga kapatid, mayroon ba kayong napapansin? O wala lang? Wala kayong napapansin sa sarili ninyo, sa nangyayari sa inyo, mga kapatid? Nagdagdag kayo ng trabaho. Yumaman ba kayo? Nag-extra kayo ng linggo, yumaman ba kayo, mga kapatid? Anong nangyayari sa atin, mga kapatid? Anong nangyayari sa inyo? Maganda ba yung nangyayari sa atin, mga kapatid? Maganda! Palakpakan po natin ang Diyos kasi inuuna po natin ang Panginoon. Pero pag hindi mo inuna, mga kapatid, ito yung mangyari sa iyo. Versikulo 6. Babala ito, mga kapatid, hindi ko kayo tinatagot. Marami na kayong naihasik, ngunit konti lamang ang inyong ani. Marami kang sweldo, pero wala kang ipon. Oo, hindi. Kasi hindi mo inuuna ang Diyos. May pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak ka kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong susuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Amen. 5 buwan na lang matapos na si Jezreel sa kanyang master. Hindi po namin alam, mga kapatid, kung paano kami nakasurvive ulit. Paano kami tinulungan ng Diyos. Amen. Enrollment na naman sa Pilipinas. Pasukan na naman yung mga bata, hindi natin alam kung saan tayo kukuha. Amen. Paano po natin i-budget? Yung iniisip nyo, iniisip ko din yan. Maghahanap ako ng malaking sweldo. Pero kumusta, mga kapatid? Makakarating ba ako ng linggo o hindi? Pwedeng hindi. Pero ito, mga kapatid, hindi ko pinagmamayabang, kundi nais kong sabihin at patunayan sa inyo, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Amen? Dahil inuna namin ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Ganyan din po ang gagawin ng Panginoon sa inyo. Versikulo 7. Basahin po natin. Ang sabi niya, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Alam ko. Ganito ang nangyayari sa amin. Dahil inuna namin ang Panginoon. Amen? Hindi po namin inaasahan, mayroon pong mga taong nag-aabot. Amen? Pumunta ko ng isang iglesia. Sabi niya, Pastor, eksakto pambayad ng matrikula ni Jezreel ng 1 buwan. Ganun po kabait ang Panginoon, mga kapatid.
So, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid? Bakit nararanasan po natin ang ganyan? Kasi hindi po natin inuna ang Diyos. Pero pag inuna po natin ang Panginoon, magandang mga mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Pero ito ho yung, kung minsan, ang Diyos hindi naman tayo biglang pinapalo Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Yung kulkuldingan na ka lang, tinatapik-tapik para tayo ay magising. Amen? Ang ginagawa po ng Diyos, mga kapatid, hindi naman tayo pinaparusahan kagad Binibigyan tayo ng pagkakataon. Doon po sa Hagay, sa Kapitulo 2, versikulo 17, makikita po natin doon. 2:17 ng Hagay. Ang sabi niya, ang Diyos pong nagsasalita dito, sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamagitan ng mainit na hangin at amag at pagulan ng yelo. Pero, ano po mga kapatid, ito po yung nakakalungkot na realidad. Doon po sa 18 years, dumanas na sila ng ganito pong sitwasyon. Pero tignan po natin, gayon may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ganyan tayo katigas kung minsan. Amen? Marami ka ng problema, pero hindi mo pa rin nalalaman na yun pala yung mga instrumento ng Diyos para tayo po'y matauhan para bumalik sa Kanya. Pangatlo pong punto, mga kapatid. Dahil po nasalanta ang kanilang mga pananim, wala pong ani, nagkaroon po ng taggutom, nagkaroon po ng kasalatan. Versikulo 4. Balikan po natin at basahin po natin. Ito po yung pangatlo. Ano po ang ginawa ng mga tao para maalis po yung galit ng Panginoon? Kasi kung minsan, mga kapatid, kinakailang mayroon din tayong gagawin. Sa time na hindi po natin prioritize ang Panginoon, pag hindi po natin inuna ang Panginoon, tayo po ay pinarusahan o pinalalahanan po ng Diyos, kinakailang mayroon po tayong gawin. Sabi niya, tama ba na naninirahan kayo sa magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Sa palagay niyo, mga kapatid, natutuwa ang Diyos pag inuuna po natin yung ating sarili, yung bahay po natin, maganda. Sa palagay ko, hindi. Dito po, kung babasahin po natin, para maliwanag, wala naman pong sinabing i-prioridad nila, unahin nila yung templo Meron ba tayong mabasa? Wala naman. Pero dito po, mga kapatid, ang nais ko lang po na malaman po natin, dapat, kung hindi man inuna, para sa akin sa istorya, huwag naman kalimutan yung templo. Kung sakali man, mga kapatid, na mayroon kayong gustong gawing malaking bahay, ang pakiusap ko lang, kung hindi nyo pwedeng unahin ang bahay ng Diyos, huwag lang kalimutan. Okay na yon para sa akin. At ewan ko sa Panginoon kung okay. Kayo na lang po ang makipagkasunduan sa Diyos. Versikulo 8, basahin po natin. Para mapawi po yung galit ng Diyos, ito po yung dapat nilang gawin. Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Punto. Yun po yung sabi ng Diyos. Para maalis po yung galit ng Diyos at para masiyahan, ano ang dapat gawin? Ang gagawin nila ngayon ay pupunta sila sa kagubatan at kumuha ng mga kahoy
at gagamitin muli para itayo ang templo. Di ba ang dali, mga kapatid? Para mapawi yung galit ng Diyos, pupunta sila doon sa kabugubatan, kukuha ng kahoy, at itatayo ulit yung templo ng Panginoon. At ang sabi po, tuloy po natin, upang ako, pag gagawin po nila yon, upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Pag ginawa nila, mga kapatid, yung dating nalulungkot na Panginoon, Diyos ng Israel, magiging masaya ngayon dahil sama-sama silang pupunta doon sa bundok, kukuha ng kahoy at muling itatayo ang templo ng Panginoon. Amen. Versikulo 12. Malapit na tayong matapos, mga kapatid. Versikulo 12. At dito po, natakot ang sambahayan kay Yahweh. Silang lahat nagkaroon ng takot. Kaya ang ginawa po nila, gayon din buong sambahayan nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylon at ipinagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. So ibig sabihin, yung utos ng Panginoon ay kanilang ginawa. So ngayon dahil ginawa po nila, nasiyahan ang Diyos. Yung palang sikreto, mga kapatid, para mabigyan po natin ng kasiyahan ng Panginoon, kung ano yung sinasabi sa atin, yun po yung ating gagawin. At pag ginawa po natin, mga kapatid, ito yung mangyari. Pag sumunod ka sa pinagagawa ng Panginoon. Versikulo 13. Basahin po natin. Nung ginawa nila yon, ang sabi, nalugod siya. Kaya't sa pamagitan ni Propeta Hagay, ang muli niyang pinasabi sa sambayanan, nangako akong kayo'y aking papatnubayan. I am with you, declares the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Noon, nakalimutan nila ang Panginoon. Nakalimutan nila yung templo na ayusin. Pero dumating yung utos ng Diyos para mabawi yung galit ng Panginoon. Sila ay sumunod. At ang Diyos nangako sa kanila. Anong sabi, mga kapatid? Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Napakagandang pangako, mga kapatid. Pero ang tanong, Pastor, paanong patnubay ang gagawin ng Diyos? Yun po yung tanong eh. Pastor, pag uunahin ko ang Panginoon, susunod ako sa Panginoon, anong klaseng patnubay ang gagawin ng Panginoon? Alam niyo ba kung anong klaseng patnubay, mga kapatid? O, tignan po natin ang Hagay sa Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 19. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Nung sinabi ng Diyos, nung sumunod na sila, nakita nila, mga kapatid, ang kanilang kamalian, dahil hindi nila inuna ang Diyos, naranasan po nila ang samot-saring mga pagsubok sa buhay na dapat hindi nila maranasan. Pero nung sila'y sumunod na sa Diyos, ito po yung nangyari, mga kapatid. Papatnubayan sila ng Panginoon. Sa anong paraan? Ang sabi niya, sinabi ni rin ni Yahweh, pag-isipan ninyong mabuti ang mga pangyayaring magaganap sa inyong mga buhay mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito, mga kapatid, pag-isipan po nating mabuti ang mga magaganap. Ano yung mga magaganap? Dahil inuna mo ang Diyos, may magaganap. May mangyayari sa iyong buhay. Ang sabi niya, nung hindi pa ninyo nasimulang gawing muli ang templo, nung hindi pa nila inumpisahan, inuna nila ang kanilang sarili, anong nangyari, mga kapatid? Tuloy pa rin ba yung problema? Tuloy pa rin ba yung kasawian sa kanilang buhay? Nung sumunod na sila sa Panginoon? Mga kapatid, hindi. Tuloy po natin, versikulo 16. Inaasahan ninyo ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit iyong pala ay 100 lamang.
Ito po yung nangyari noon. Akala ninyo 100 litrong alak na masasalok sa imbakan, ngunit ito pala 40 lamang. Bakit? Mga kapatid, yung kanilang ekspektasyon hindi po nangyari. Kasi hindi nila inuna ang Diyos. Nakalimutan nila ang templo ng Panginoon. Inuna nila ang kanilang sarili. Versikulo 17. Sinalantago ang inyong mga pananim. Ito ho yung grabe mga kapatid. Sa pamagitan ng mainit na hangin, amag at pagulan ng yelo, gayunman hindi pa rin kayo nanunumbalik sa akin. Sunod na versikulo. Ngayon ay 24 ng 9 na buwan. At ito ang araw na tatapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga susunod na mangyayari. Aram niyo mga kapatid, pagkatapos po ng mga ilang buwan, sabi dito sa versikulo 18, ilang buwan, 9 na buwan, ibig sabihin 3 buwan na ginawa yung templo. Kaya sabi ng Diyos, bantayan ninyo ang susunod na pangyayari. Ibig sabihin, nung natapos na yung templo, sinabi, bantayan ninyo, titignan nyo ngayon ang mangyayari. Ano yung kanilang matutunghayan? Ano yung kanilang makita, mga kapatid? Gusto ba nating malaman kung ano yung nangyari? Kayo, mga kapatid, mula sa araw na ito, dahil sumunod kayo sa Diyos, ano yung susunod na mangyari? Sabihin nyo sa inyong sarili, yung nais ninyong mangyari sa inyong mga buhay ngayon, gusto mo ba na tulad pa rin noon, na nag-e-expect ka ng isang bagay pero hindi naman po ganun. Pero ngayon, iba na mga kapatid. Yung ine-expect po natin, mangyayari. Dahil sumunod na tayo sa Panginoon. Inuuna na natin ang Diyos. Ang susunod na mangyari, ito mga kapatid. Versikulo 19. Ubus na ba ang mga pagkain butil sa kamalig? Mga kapatid, wala na ba kayong maulam? Wala na ba kayong pera? Yun po yung aking tanong. Ang sabi niya, wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas, ng igos, ng granada at mga olibo? Mga kapatid, kumusta ang inyong pinansyal ngayon? Amen. Noon, hindi mo inuuna ang Panginoon. Inuuna mo yung sarili mo sa mga gadget, sa luho. Nakakalimutan mo ang Diyos. Hanggang nagkabaon-baon ka ng utang, ang dami kang naging kaaway, ang dami naging marites. Ha? Pero alam niyo mga kapatid, mababago lahat. Ito po yung tanong, mayroon ba bang butil sa iyong kamalig? Mayroon pa bang laman ang iyong bangko? Parang ganoon mga kapatid. Kunti lang yung nagamit, parang yung nandito lang sa harap, no? Kumusta yung ating bank account? Hindi ako uutang mga kapatid, kinukumusta ko lang. Amen? Yung mga pananim ho natin, may bunga na ho ba? Yung mga may sakahan sa Pilipinas. Okay ba, mga kapatid? Pero question mark lahat kasi. Ang sabi niya, ito po yung mangyayari ngayon dahil inuna mo ang Diyos. Basahin po natin, sabay-sabay. Huwag kayong mabahala sapagkat mula ngayon tama, brother? Sabi niya, bukas makalawa. Hindi. Mula ngayon. Hindi niya sinabi, ako lang pagpapalain. Sabi niya, pagpapalain kuna kayo. Yan po ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kaya dapat unahin po natin ang Diyos, mga kapatid. Unahin po natin ang Diyos kasi mula ngayon, pagpapalain na tayo ng Diyos. Yung ating mga worship leader,
Praise the Lord. Let's continue to worship the Lord, my brothers and sisters. Lahat po ay nakitiwala at naniwala gaya ng mensahe ng buhay sa hapong ito, mga kapatid. Patuloy po tayong magpuri, unahan natin ating Panginoon dahil may mangyayaring maganda ang sa ating mga buhay. Patuloy tayong magtiwala, maniwala na ang Panginoon ay siyang gumalaw, siyang magtrabaho sa ating mga buhay at patuloy po tayong magpuri sa bawat buhay natin, sa bawat araw ay nandun po yung panalangin natin sa ating Panginoon na siya po ay magbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. The saints and angels, they bow before your throne.
sa aming mga buhay sa oras na, O Diyos. Wala na pong iba, Panginoon. Yes, Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ay tatanghal namin. Yes, hallelujah, Holy Spirit, Your name is praised and gazing to Your praise. I give glory to Your name, Jesus, hallelujah. I give glory to Your name. Yes, hallelujah. Glory to Your name. For Your name is great and greatly to. I will give glory when saan pa kapatid. Yes, hallelujah. Glory to Your name. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for Your great. You are great in our life, oh Lord. We continue to trust You, Lord, in this afternoon, oh Lord. We trust Your name. Yes, hallelujah. And greatly to be praised. I sing glory to Your name. Yes, hallelujah. Pa hindi po kami magsasawa ibigay na ng papuri. Ang pinakamataas na papuri, O Lord, sa oras na ito, Diyos. Yes, hallelujah, O Lord. Minsan po, Diyos, Your name is great and greatly to be praised. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. I give glory to Your name. Yes, hallelujah. Ikaw lamang kami nanangaling kami sa iyo aming Ama, sa hapong ito, Diyos. Ikaw lamang ang pwede namin itaas sa oras na ito, Diyos. For Your name is great and greatly to be praised. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah, O Diyos. Nakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, so ano mang mangyayari sa aming mga buhay. Nagpapatuloy po kami na manalig sa iyo, Diyos. Yes, hallelujah. Your name is great and greatly to be praised. You are great, God. You are mighty, God. You are living God, O Lord. Diyos crazy. Sa malaking kang Diyos. Diyos, hallelujah. Great God, hallelujah. We worship You, Lord. We magnify Your name, O Lord. We exalt the living God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We exalt Your magnify You, Lord, Your Holy Ghost, O Lord. We come in Your presence, Lord. Oh, magnify Your name. Your living God, O Lord. We glorify Your name, O Lord, in this place, O Lord. Something good is going to happen to us, O Lord. Something miracle to do. Lord, will great things, O Lord, for our life, Panginoon. Your great magnify You. Your mighty God, God. Your living God. We continue our life, Panginoon, to bless and every one of us, O Lord, sa oras na ito, Diyos. Patuloy po kami naniniwala, Panginoon, sa You are great God, Panginoon, sa aming bubuhay, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, nagtitiwala. Something good, Panginoon. You are God, Panginoon. Napakabuting mong Diyos, Panginoon. Napakabuting yung Diyos na hindi pinagtata. You are God, God, in our life, oh Lord. Hindi po kami nanghawalan ng pag-asa. Napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay. Binibigay mo lahat
aming mga pangangailangan, Panginoon. You are great God, Panginoon niyo. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus, my Savior, my God. Oh, yes, hallelujah. Jesus, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. You are the great God, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Oh, hanti niya yung mga napakaliga. Yes, hallelujah. Yes, patuloy ka, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Napakalaki mong Diyos, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, thank you, Lord, for this. Minsan pa, O Diyos, we declare, Panginoon, you are the God. You are the God of the miracle working gods in our life, Panginoon. We continue, Panginoon, to trust you until the end of our life, Panginoon. We trust in God, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon. Yes, hallelujah, Panginoon. Napakalaki mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Continue to worship you, Lord. Oh, we magnify God, Panginoon. Yes, hallelujah. Trusting God, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Lord, for this moment, Panginoon. Be with us, Panginoon. Thank you, Jesus, for this afternoon, Panginoon, sa amin. Continue, Panginoon, sa amin. Yes, hallelujah. Iba't-ibang po kami pang aming pinagdadaanan, Panginoon. At patuloy po kami naniniwala, Panginoon, na kayo po ay magbigay ng solusyon ng bawat problema ng bawat isa, O Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Hindi kami magsasawa na we are declaring that you are God sa lahat ng mga bagay, Panginoon, at nandyan ka para sa amin, Panginoon. Yes, salamat, Panginoon, sa pag-akay mo sa bawat oras na nandito po muli kami, Panginoon, ng pasalamatan. Ang ginawa mo sa bawat buhay, bawat pamilya ng bawat isa. We declare that you are God. You are God in everything, Panginoon. Kaya salamat sa hapong ito, Diyos. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan kami, Panginoon, sa oras na ito. We continue to trust you for everything, Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayo nakatayo, mga kapatid. Hayaan po natin mangusap ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Katakpuin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Buksan po natin ang ating labi. Tayo po ay sama-sama magpakumbaba sa harapan ng Diyos sa oras na ito. Alam ko po, marami po tayong kakulangan. Hindi tayo naging perfecto sa harapan ng Panginoon. Tulad ng ating napag-aralan. Na kung minsan napapabayaan po natin ang ating paglilingkod doon po sa listahan ng mga pinakamalaga sa ating buhay. Hindi po nagiging number 1 ang Diyos. Ang daming sakuna, ang daming mga pagsubok na ating naranasan, mga kapatid. Hindi kaya natin naisip tulad ng mga Israelita na ito. Pero kung minsan, sa kabila ng mga napagdadaanan po natin, hindi pa rin natin napagtatanto na pinalaalahanan na pala tayo ng Diyos. Kung minsan iniisip po natin parang normal lang at okay lang, ganyan ang buhay. Pero mga kapatid, may nais iparating ang Diyos sa iyong buhay. At dahil natuto na tayong sumunod, tulad nung sila'y napag-utusan ng Diyos na umakyat sa bundok, kumuha ng kahoy, at uumpisahan ang templo ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating paghakbang sa oras na ito, sa pagbabago ng ating prioridad, pag-inunan natin ang Diyos, sabi niya, sa araw din ito, mayroon kang matutunghayan. Mayroon kang mararanasan, kapatid. Hindi po ako nagsabi. Mismo, ikaw, nabasa mo. Yan po ay salita ng Diyos. Kung gusto mong maranasan
makita, ikaw mismo, kapatid, matuto kang unahin ang Diyos. Hindi po maging reserba lamang ang Panginoon, hindi lang pangalawa, pangatlo, kundi siya palagi ang una sa ating buhay. Mga kapatid, alam ko po, tayong lahat ay nagdanais na maranasan yung pangako ng Diyos na ikaw, tayo ay kanyang patnubayan. Hallelujah. Sa iyong kinatatayuan ngayon, alam ko nangungusap ang Diyos. Huwag mo nating sayangin ang pagkakataon na ito. Humingi ng tawad sa Panginoon. Humakbang, lumapit sa Panginoon. Kasi hinihintay ka ng Panginoon sa iyong pagbabalik. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Tulad ng aking tanong kanina, kumusta ang iyong bangko, ang iyong account? Dahil nabasa po natin, kinukumusta ng Diyos. Kung mayroon parang babang makain, may mga trigo pa ba sa kanilang kamalig? Mga kapatid, napakalaging tanong ngayon. Kung minsan nahihiya po tayong sabihin, wala na. Pero alam nyo kapatid, dalino na mong Diyos, ito na ho yung umpisa. Amen. Hallelujah. Naniniwala ko sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, nandito ka at sasabihin mo, totoo ng Diyos ay buhay! Hallelujah! Buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Hindi siya tao na sinungaling, na nangako na hindi niya gagawin. Siya ay totoo at tunay na Diyos na maasahan. Kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang salita ay kanyang tutuparin. Hallelujah. Humanda ka dahil pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Kung nais mo, sa mga ilang sandali, mga kapatid, ang buong marami pa tayong time na nalalapit. Bago tayo magtatapos sa oras na ito, kung nais mo na ikaw ay pagpalain ng Diyos, hindi lang naman po sa material ang pinag-uusapan po natin. Marahil sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pinagkakakitaan, sa relasyon. Hindi lang po sa material na bagay, sa iyong paglagong espiritual. Hallelujah. Iniimbitahan kita, humakbang dito sa harapan. Hallelujah. Ikaw at ang Panginoon magkaroon ng covenant ngayon. Amen. Hallelujah. Alam niyo, ang diablo sinungaling din Nung dinala si Jesus Christ, sabi niya, kung sasamba ka sa akin, lahat yung nakikita mo, ibibigay ko lahat. Mga kapatid, hindi niya kayang ibigay lahat ang diablo. Sinungaling. Siya'y ama ng kasinungalingan, mga kapatid. Ang pwede lang na makapagbigay sa iyo ng lahat ay ang Diyos na buhay. Amen. Kaya sa oras na ito, huwag kang mag-atubili. Humakbang dito. Ano man yung problema mo, kayang lutasin ng Diyos. Palagi po natin tandaan, pag walang magawa ang tao, may magagawa ang Diyos. Kasi ang sabi, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Amen. Pag po kayo mahiya, mga kapatid, mali kayong humakbang. Hindi ako magbibigay ang Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Nais mo namin, O Diyos, ang iyong himala ay mangyari sa buhay ng bawat isa. Narito ang iyong mga anak. Inuna kanila. Kayo ang number 1 sa kanilang mga buhay. Kaya lang,
alam ko din, O Diyos, sila din ay number 1 sa iyong puso. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid, sa inyong kinaroroonan sa oras na ito. Hallelujah. Buksan po ninyo ang inyong mga labi. Katagpuin mo ninyo ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka bibiguin ng Panginoon sa oras na ito. Ikaw man ay nagkulang, hindi mo inuna ang Diyos. Pero ito yung pagkakataon. Ang muling panunumbalik natin, gawin sa ating listahan na una ang Diyos. Hallelujah. Dahil pag inuna mo ang Diyos, anong sabi niya? Mula ngayon, mula ngayon, mula ngayon, mula ngayon, mula ngayon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. I-claim po natin. Claim po natin. Sabihin natin, Lord, para sa akin yan. Ang promise na yan, mula ngayon, pagpapalain mo ako. That's mine. Amen. Sabihin po natin, mine, mine, mine. Amen. Sa'yo yan, sa'yo yan. Blessing ni Lord. Hallelujah. Receive the blessing. Receive the blessing. Receive the healing. Receive the healing. Receive the strength. Receive the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo'y napapagal at bibigyan kayo ng kapahingaan. Kapatid, ito yung time. Bibigyan ka ng kapahingaan ng Diyos. Amen. Paglabas mo dito sa church na ito, sa lugar na ito, hindi na yung dati. Yung magbigat mong pakiramdam, aalisin ng Diyos. Ilapit mo sa Kanya. Ilapit mo sa Kanya. Tutulungan ka ng Diyos. Hallelujah. Tutulungan ka ng Diyos, kapatid. Tutulungan ka ng Diyos. Hallelujah. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Gawin mong prioridad ang Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo ang aming Panginoon Diyos. Hallelujah. Banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Magtrabaho ka sa kanyang buhay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Banal na Espiritu Santo, bigyan mo ng katalinuhan, karunungan, kalakasan para masunod niya, Panginoon, ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Palakasin mo siya, Banal na Espiritu Santo. Ano man ang kanyang pinagdadaanan ng kanyang pamilya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito yung araw. Ito yung araw. Mararanasan mo niya ang naiiba sa kanyang buhay. Dahil ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Salamat, O Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Marami pa siyang gagawin sa iyong buhay. Umasa ka at magtiwala. Ang Panginoon, hindi pa tapos sa iyo. Marami pa siyang gagawin. Marami pa siyang ipaparanas. Si Cornelio, sabi niya, ngayon ko lang napagtanto na walang itinatangi ang Diyos. Mga kapatid, walang itinatangi ang Diyos. Kung gaano niya kamahal si Pastor, kung gaano niya kamahal ang iyong katabi ngayon, ganyan ka din kamahal ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Ama, sa oras na ito, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Salamat, O Diyos, sa pag-aawitan. Salamat sa pagkikinig sa iyong mga salita. Salamat sa mga bagay na aming ginawa ngayon. Inuna ka namin sa kabila ng kapaguran,
Sa kabila ng maraming problema, alalahanin sa buhay, nandito kami ngayon, O Diyos. Salamat sa iyong pangako, sa iyong mga salita, na kami iyong pagpapalain. Panginoon, salamat po sa lahat ng nalulungkot, aliwin mo sila. Sa lahat ng nanghihina, palakasin mo sila, O Diyos. Sa mga may karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat tahanan, patuloy kang kumilos at manguna. Bigisin, yakapin, at bakuran ng iyong banal na Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat uli sa isang linggo ng aming buhay. Kami inyong pagpalain at tulungan. Pakaingatan mo ang aming buhay, O Diyos. Salamat din po sa aming pagbibigay, pinansyal. Pagpalain mo ang bawat trabaho na maaari kaming patuloy, O Diyos, na makabahagi sa iyong gawain. Salamat, pagpalain mo na po ang bawat isa, bawat pamilya, bawat anak. At maging din po sa bawat nakikinig, sila po inyong abutin. Salamat, Ama. Ito na po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang tatlong persona ng isang Diyos na ito, ang sumatin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi mo na amen. Tinatawagan ko po yung mga birthday celebrant at wedding celebrant na sila po ay magbigay po ng tanging bilang. May celebrants po. Nandito na po ba sa lahat sa harap? Amen. Sabayan niyo po kami mga kapatid sa aming ihahandog na awitin para lamang sa Panginoon. Help me believe in what I could be, in all that I am.
Tumayo po tayong lahat, atin pong ipanalangin. Mapagpalang Diyos, binupuri ka namin sa oras po na ito, Lord, hallelujah. Binabalik po namin, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo, sa iyong harapan, sa kabutihan na binigay mo po sa amin sa araw-araw at sa kalakasan, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa binibigay niyo po, Panginoon, na pagpapalat kalakasan sa amin sa araw-araw. Lord, inaalay po namin, Panginoon, ang aming offering na ito, Lord, hallelujah. Bless mo po, Panginoon, maging sa ikalalawak ng iyong tahanan, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga nagbigay, sa mga kami nagbigay at mga hindi nagbigay, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. At ganun din, Panginoon, sa daluyan mo po, Panginoon, ng iyong pagpapala po sa amin, sa aming trabaho, sa aming mga amo, Lord, hallelujah. Patuloy niyo po, Panginoon, na i-bless po, Panginoon, sila, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, hallelujah. At ito na po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta po tayo mga kapatid?